Week 4, daloy ng melodiya. Suriin ang mga sumusunod na larawan. Yan. So, yung babae, umaakyat sa hagdan. So, daloy tayo, kaya direksyon ang ating aalamin. So, ano bang direksyon o daloy nung paglalakad ng babae? Saan ba siya papunta? Siya ba'y pataas o pababa? Tingnan natin. Yan. Kita nyo arrow. Kung kita nyo arrow, siya ay pataas. O, ngayon naman, yung lalaki ay yan yung arrow. Pababa. Ang kanyang daloy o direction ay pababa. Okay. Babae naman, ang kanyang direction ay pantay o inuulit. Isang diretso lang, hindi pataas, hindi pababa, kundi diretso. So, tatandaan natin yung tatlong direction na yon. Pataas, pababa, at inuulit. Tatlong direksyon. Tatlong daloy. So, kung mapapansin natin, dito sa larawan, meron tayong pataas, pababa, pataas, pababa. Okay. Tingnan natin yung mga larawan ng lalaki. Yan. Unang larawan, siya ay pababa. Pababa. Pangalawa, siya ay pataas. Pero kung mapapansin nyo, by step siya, stepwise, or sunod-sunod sa hagdan ang kanyang pagbaba. Dito, stepwise din, or sunod-sunod ang kanyang paghakbang. Wala siyang nilalaktawan. Hakbang lang, first step, second step, third step. Ayan. So, siya'y pababa at pahakbang. Pababang pahakbang. Ito, pataas na pahakbang. Okay, ngayon, mag-focus naman tayo ay dun sa babae. Ayan. So, siya ay pataas. Dito naman ay pababa. Pero kung mapapansin nyo, meron siyang nilalaktawan na isang step. So, dito nyo makikita yung palaktaw. Dito, pataas. Ang direksyon niya o daloy niya ay pataas na palaktaw at dito ay pababa na palaktaw. Meron siyang skipwise, meron siyang ini-skip na isang step or kahit ilang step. Basta kita naman na nag-i-skip siya. Meron siyang nilalampasan. Palaktaw ang kanyang pag-akyat at pagbaba. Okay. Ang melodiya ay elemento ng musika na nagsasaad ng kaaya-ayang pagkakasunod-sunod ng mga nota na bumubuo ng mahalagang bahagi ng isang awit o tugtugin. Ito ay bunga ng pagdaloy ng tono na maaaring tumataas o bumababa. Ito ay nalilikha gamit ang iba't ibang daloy ng mga nota na nagbibigay ng magandang tunog. Ang daloy ng melodiya ay ang pagdaloy ng mga tunog na siyang nagbibigay ng damdamin at kabuluhan sa musika. Maaaring dumadaloy ang musika ng pataas, pababa, palaktaw, nawala dito, at palaktaw, pahakbang, at maaari ding inuulit. So, pwede rin yung inuulit yung pantay lang. Siyempre, wala namang, hindi natin pwedeng masabing palaktaw, pahakbang kapag pantay lang. So, pwede daw siyang pataas, pababa, palaktaw, pahakbang na nawawala, at inuulit. May nawawala yung pahakbang. Okay. So, suriin natin ang awit na Run and Walk. Yan, si G. Clef andyan pa rin sa unahan ng awit. So, ngayon, magpo-focus tayo sa direksyon ng mga nota. Yan, direksyon ng mga nota. Okay, first measure tayo. Unang sukat. Alamin natin ang direksyon. Yan. Ano ba ang daloy ng melodiya natin dito? Yang arrow na yan. Yan ay pataas. Tama, pataas. Kita nyo naman Dito sa second, measure tayo. Yan. Lahat ay nasa fourth line. So, ano kaya ang direksyon niya? Yan. Inuulit. Pag pantay lang siya, inuulit. Next. Third, measure. Sundan natin. Sinundan ko lang yung mga nota. So, ano ang kanyang direksyon? Pababa.
Ayan. So, alamin nyo muna, pataas, pababa, or inuulit. Ano, yun muna yung first step. Pataas, kung siya ba ay pataas, siya ba ay pababa, o kung siya ba ay inuulit. Yan, ito. Ano ba ang direction niyan? Yan. Tulad-tulad lang naman hanggang sa measure number 8. So, yung direction ng ating mga nota ay pababa. Tindihan na po. Ano, inyo lang sugsugin. So, kung siya ba'y pataas, siya ba'y pantay, siya ba'y pababa, ano, susugsugin nyo lang siya. So, unang step, alamin kung pataas, pababa, or inuulit. Okay, ngayon naman. Alamin naman natin kung siya ay palaktaw o pahakbang. Okay. So, unang nota sa measure number 1. Sa G, G, second line. G, kasunod ay second space. Ayan, magkasunod lang sila. Second line, second space. Magkasunod na magkasunod. So, ito ay A. Ito ay nasa kasunod din. Kasunod din. Third line, which is B. And third space, which is C. Ayan. So, kung mapapansin nyo, siya ay, di ba kayo na direction niya ay pataas na tapos, pahakbang siya. Pag magkakasunod, ay line space, magkakasunod siya. Unti-unti lang siyang, kumbaga hakbang-hakbang lang ang kanyang movement. Ang ilalagay natin ay pahakbang. So, una alamin nyo, pasaan ba siya? Pataas. Tapos siya ba ay pahakbang o palaktaw? So, ating ina-analyze siya ay pahakbang. Kaya, ang kanyang direction o daloy ay pataas na pahakbang. So, sa measure number 2 naman, ayan. So, ito kanina ay pantay or inuulit. So, kapag inuulit, pareho siyang D. Every good boy does. Fourth line, so D. So, 4 na D. Magkakatulad lang. So, pag inuulit, yan ay inuulit. Ayan. Kapag inuulit ang nota, inuulit or pantay. Wala siyang, walang movement na pataas or pababa. And hindi mo nilalagay kung pahakbang o palaktaw kasi inuulit lang siya. Next. Measure number 3. Yan. So, ang direction natin dito kanina ay pababa. So, kung mapapansin nyo, nagsimula tayo sa D. Dito naman ay bumaba tayo ng C. Dito ay B. Dito ay A. So, ang pagbaba niya ay pahakbang din. Halos magkakasunod. Magkakasunod talaga. Magkakasunod ang kanyang pagbaba. Kaya ang kanyang direction ay pababa na pahakbang, or pwede nyo tawagin pababang pahakbang. So, kahit isama nyo itong nota dito, kasama pa rin siya sa pababang pahakbang. Okay, measure number 5. Yan. So, ito tayo magsimula. Ito lang dalawang nota. Pwede na kayo magbigay ng direction ng melody sa dalawang nota pa lang. So, kung tayo nasa G, ngayon naman, tumalon tayo sa D. So, G. Ito at nandito. So, ang layo ng pagitan. Tumalon siya or nag-skip. So, kapag nag-skip, tinatawag natin siya na palaktaw. So, ang kanyang direction ay pababa na palaktaw o pababang palaktaw. Kita nyo naman yan. Pababa na palaktaw. So, same case. Sa 6, 7, at 8. Pare-pareho sila ang pababang palaktaw. Okay. So, dito tayo sa last measure. Yan. Para maiba naman kasi dito inulit lang naman din yung pattern So, ito ay D. D. Nasa baba ng E. D at saka G. So, lumaktaw ulit. So, alamin nyo muna kung siya pataas o pababa. So, kung mapapansin nyo, ang direction natin ay pataas. Pataas na palaktaw. Ayan. So, ganun nyo malalaman ang daloy ng melodiya. Okay, tukuyin ang daloy ng melodiya sa bawat iskala. Sundan ang bawat bilang. Isulat kung pataas o pababa, pahakbang pataas o pababang palaktaw o inuulit. Gawin ito sa inyong kwaderno.
Yan. So, ito yung gagawin nyo. Song and dance ni Chopin. Susulat lang ninyo kung pataas na pahakbang, pataas na palaktaw, pababang pahakbang, pababang palaktaw, or inuulit. So una nyo ilalagay lagi ay kung ano ang direksyon niya, kung siya muna ay pataas o pababa. Saka nyo ilalagay kung siya ay pahakbang o kaya ay palaktaw.